Sa tingin nyo ba, posible talaga na tumanda ang mga engkantado or ang mga sapirian? Pero sa totoo lang guys, mas gusto ko yung pagkamatay dito ni Ulmar since parang, alam mo, may bigat yung pagkamatay niya. At meron talagang hustisya paggising na ni Pirena dito. Grabe! Finally, magigising na si Pirena. Ang talino din ni Imaw dito, no? Talagang brainy din siya. Nakita natin dito kung gaano kabagsik si Cassiopeia, no? Talagang nilabanan niya si Mitena dito. Ang pagiging paranoid ni Kera Mitena. Dahil hinahanap niya nga, di ba? Yung mga natitira pang mga sangre. Kung sino ba ang nagtitrain dito kay Tera. Walang iba kundi ang tatay ni na Alena at Danaya at lolo ni Tera. Maganda pa rin talaga na combat battle yung itinuro kay Tera dito sa mundo ng mga tao at hindi siya nagre-rely lang sa brilyante. Finally, at bumibilis-bilis na ang kwento nitong Encantadia Chronicle Sangre. Noong nakaraang mga week, di ba, parang introduction ng mga 2016 Sangres hanggang sa visions ni Cassiopeia, hanggang sa pagsakop ni Mitena sa Encantadia at yung ngayon yung propesiya na mga bagong sangre na specifically si Tera ang magiging daan para mapasakamay ulit ng mga engkantado or mga diwata ang Encantadia. So, ngayon nasa week 4 na tayo ng Encantadia Chronicle Sangre. Ito na yata yung exciting part na sinasabi natin dahil makikita na natin dito yung pagdadalaga at pagtanda ni Tera sa mundo ng mga tao. At the same time, yung pagkapraning dito ni Mitena sa posibleng mangyari sa kanya. At syempre, hindi pa rin mawawala dito yung mga eviction. Diba? Every week may eviction talaga. At ang kagandahan dito, mas palaban yung mga new sangre ngayon. Speaking of those highlights, ngayong week 4, tignan ulit natin kung ano ba yung mga makikita nating mga tagpo dito. So without further ado, samahan nyo ko guys at balikan natin yung mga eksenang ito sa Encantadia Chronicle Sangre week 4. Ang bilis, no? Let's go! Sa week 4 ng Encantadia Chronicle Sangre, una nating punto dito ay yung pagiging consistent sa visual effects at the same time sa CGI ng sangre. From pilot episode, di ba nakita natin doon yung mga powers na literal na elements na ginamit ng mga 2016 sangre. Dito sa week 4, nakita natin kung gaano ka-consistent talaga yung visual effects nitong sangre. Nakita natin dito yung mga paibon nila, no? Gusto ko yung mga pa-visualization ng kalapati nila dito. At the same time, yung mga tigre, diba? Doon parang alam mo na pinag-isipan at pinaghandaan talaga itong sangre. Ramdam mo yung bigat, makatotohanan, yung eksenang yun, no? Sa week 4 din, mas malinaw na kung anong mahika or salamangka ang meron si Nunong Imaw. Dahil, eto naging debate to, dahil na-mention ko last time na spell or salamangka ni Nunong Imaw yung ginamit ni na Wantok noong nagpunta sila sa Lireo. But this time, naging mas malinaw na mahiwagang buhangin pala yon. Kasi nung week 3, ang binanggit lang naman ni Wantok doon na napakarami talagang alam na salamangka ni Nunong Imaw and hindi pa natin sure kung anong klaseng salamangka yon. So this time, dito sa week 4, nakita na natin na mahiwagang buhangin yung ginamit nila para makapaglaho. Speaking of mahiwagang buhangin, yun yung ninakaw or palihim na kinuha ni Ulmar. And si Ulmar guys, siya yung dating kawal ng Lireo at isang matapat na kawal ng Adamya ngayon. Noong kinuha ni Ulmar yung mahiwagang buhangin, dahil nga binantaan na sila lahat ng mga Adamyan na kikitilin ni Mitena. Kaya parang naisip ni Ulmar na siya na lang yung magsasakripisyo ng buhay niya dito. Nagpanggap nga si Ulmar bilang isang sangre at ginamit niya yung mahiwagang buhangin. Parang ipinamukha niya kay Mitena at sa mga taga-Miniabe dito na isa akong sangre kasi nakapaglaho ako. Gamit yung kinuha niya na mahiwagang buhangin. At napaniwala nga niya si Kera Mitena at ang mga Miniabe. So as a result, evicted na siya sa Sangre 2025. Pero sa totoo lang guys, mas gusto ko yung pagkamatay dito ni Ulmar since parang, alam mo, may bigat yung pagkamatay niya. At meron talagang hustisya, unlike kina Lyra at Mira na pinaslang na lang bigla ng walang kalaban-laban, no? Saka ang talino din ni Imaw dito, no? Talagang brainy din siya. Kasi ginamit niya yung pagkamatay nga ni Ulmar para paniwalain yung mga engkantado na nawala na rin si Adamus dito. Pero mukhang hindi rin magtatagal siguro yung pagtatakpan or yung pagtatago at alam mo yung pagkalimot ni Adamus dito, parang unti-unti na rin siyang nagtatanong sa sarili niya kung sino ba siya. Tapos doon sa abangan, kita natin doon na parang nagtagpo na sila ni Flamara at doon siguro yung part na yon, parang malalaman na ni Adamus yung
kanyang totoong pagkatao. Syempre, ito yung hinahanap natin sa past 3 weeks ng Encantadia Chronicle Sangre. Yung mga lambana dito. And nakita natin dito sa week 4, nagbabalik ang mga lambana. Tapos may nakita pa tayo or may nakita akong BTS, yung mga behind the scene, nung paglipad nila. I don't know kung nakita nyo rin to guys sa mga ibang social media platform. Gumagamit sila ng blue screen na karaniwan natin na nakikita sa mga Hollywood film or Hollywood movies, no? Meron silang equipment na nilalagay sa katawan nila para sumusunod na lang. Syempre, ang pinaka-highlight nitong week 4 ng Encantadia Chronicle Sangre, ang pagiging paranoid ni Kera Mitena. Dahil hinahanap niya nga, di ba, yung mga natitira pang mga sangre na nagtangkang pumaslang sa kanya. Hindi siya humihinto hanggat hindi niya mapatay yung ibang mga sangre. At doon pumasok nga si Ulmar. Tapos, ramdam na ramdam din natin dito yung pangamba niya sa pagbabalik ni Pirena at sa pagdating ni Terra sa Encantadia. Talagang pinapabantay niya sa mga kawal niya yung lagusan. Tapos dahil nakita na rin nila dito yung batis ng katotohanan, doon sila nagtungo ngayon. Dahil sa sobrang kapraningan ni Kera Mitena, ang tanong niya ay sino ba ang pinakamakapangyarihan sa Encantadia? Pero dahil nagkukubli pa nga at hindi pa lumalabas ang kapangyarihan ni Terra, nasabi na lang ng batis ng katotohanan na si Kera Mitena yung pinakamakapangyarihan sa Encantadia. Yun, ito yung pinaka-much awaited na tagpo na hinihintay for sure natin dahil nga praning na siguro si Kera Mitena dito hanggang sa panaginip niya ay binabangungot siya ni Cassiopeia at yung vision niya na ang tatalo kay Mitena ay si Terra. Talagang nakita natin dito kung gaano kabagsik si Cassiopeia, no? Talagang nilabanan niya si Mitena dito. Feeling ko panaginip lang niya to since binabangungot nga siya ng kapraningan niya, no? Gusto ko yung tagpong yun. I know guys na mag-a-agree kayo dito kasi ang tagal nating naghintay na lumaban na talaga si Cassiopeia. Since isa siyang bathal woman, no? Hindi man niya ganun pinapakita yung kakayahan at kapangyarihan niya dito. Pero sa glimpse lang na yon or sa eksenang yon, makikita natin na walang panama si Mitena laban kay Cassiopeia. Sana talaga magising na sa realidad si Cassiopeia dito. Yun talaga yung pinakahihintay natin eh. And ayun, finally at tumanda na nga si Terra. Pero sa sobrang tagal niyang lumaki, yung mga engkantado, mga diwata, ay nag-alsabalutan na papunta sa Devas. Tapos nakita natin dito yung powers ni Terra, no? Nung bata siya, up until sa pagtanda niya is kaya niyang makipag-usap, kaya niyang magpaamo, at kaya niyang utusan yung mga Pashnea. And na-realize ko lang din guys na maganda pa rin talaga na combat battle yung itinuro kay Terra dito sa mundo ng mga tao. At hindi siya nagre-rely lang sa brilyante niya. Kasi kung magre-rely siya sa brilyante niya, for sure, advantage yon kay Mitena. Since alam naman natin na si Mitena is naghihigop talaga siya ng powers. So, good thing na combat battle, diba? Sa mga physical attack lang yung itinuro kay Terra dito. Para just in case na magkaharap sila ni Mitena is kaya niya na ipagtanggol yung sarili niya gamit ang physical attacks or yung combat battle na natutuhan niya sa nagturo sa kanya. Saka mukhang nagiging mahusay na rin talaga yung mga bagong sangre sa pakikipaglaban. Dahil hindi lang si Terra yung nagsasanay sa mundo ng mga tao eh. Pati si Flamara, tinuturuan siya ni Soldarius. Si Bukag naman, tinuturuan niya si Adamus. Tapos yung nanay naman ni Dea, tinuturuan siya. Tapos eto, nasagot na rin finally ang malaking katanungan this past weeks. Kung sino ba ang nagtitrain dito kay Terra. Walang iba kundi ang tatay ni na Alena at Danaya at lolo ni Terra, none other than si Inuo. And nakakatuwa dahil ang galing mag-connect ng mga Encantadix at gumawa ng theory dahil maraming nagsasabi na lolo ni Terra or tatay ni Danaya at Alena yung nagtitrain dito kay Terra. And you are all right guys, si Inuo nga siya. Pero itama nyo ako guys kung mali ako Sa tingin nyo ba, posible talaga na tumanda ang mga Encantado or ang mga Sapirian? Since alam naman natin diba na si Inuo ay isang Sapirian. So, yun lang yung question ko now. Kung posible ba silang tumanda talaga? O baka naman may explanation dito kung bakit tumanda si Inuo. Nag-adapt na ba siya sa mundo ng mga tao? Overall, ang week 4 ng Encantadia Chronicles Sangre, parang it talks about
politics, powers, and fighting for what is right. Yun talaga yung conclusion ko dito sa week 4 ng Encantadia Chronicle Sangre. Pwede siya sa mundo ng mga tao at sa mundo ng Encantadia na kahit nasa tao yung kapangyarihan, mas lamang pa rin yung may mga malawak at malaking makinarya. At mananatili tayong walang laban na kahit anong gawin nating paglaban ay wala itong magagawa hanggat walang puso yung mga nakikinig at namumuno sa atin. At yun na, dito na natatapos ang week 4 ng Encantadia Chronicle Sangre. Sa susunod na linggo mukhang tuluyan na ngang gigising at makikita na natin dito yung totoong kapangyarihan ni Terra. Kasabay nito yung paggising na ni Pirena dito. Grabe! Finally, magigising na si Pirena sa kanyang napakahabang taong paghimbing or pagtulog dito. At sabay-sabay din nating tutukan yung pagpapalabas dito ni Mitena dahil nakita natin na lumuhod na ang mga gabay diwa ng mga brilyanteng hawak niya sa kanya. Ang daming nangyari at mas pa-exciting pa ng pa-exciting yung mga susunod na tagpo dito sa Sangre since parang magsisimula na ulit maghanap si Pirena dito sa mundo ng mga tao kay Terra. At the same time, mukhang dadalhin na ni Pirena si Terra sa Encantadia at dito na magsisimula talaga ang totoong digmaan. Yun. Thank you sa pagsama sa akin guys sa paggawa ng reaction video. Kayo, ano ang say nyo pa or ano ang insights nyo dito sa may week 4 ng Encantadia Chronicles Sangre? Kung may mga masasabi pa kayo dyan guys, let me know in the comment section. At yung may pinakamagandang insights or comments ay i-shoutout ko sa susunod na linggo or sa susunod na video na gagawin natin. Kung di ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!